Isang trahedya ang yumanig sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Sa gitna ng tagumpay, sa rurot ng kanyang saya at pag-ibig sa kapwa, bigla na lamang siyang bumagsak. Tila isang bituing hinila pababa mula sa langit. October 25, 2017. Sa isang banyagang lupa, sa gitna ng musika at palakpakan, tuluyan nang nabalot ng misteryo ang kapalaran ni Isabel Granada. Isang artista, isang ina, isang inspirasyon, pumanaw sa paraang hindi inaasahan. At hanggang ngayon ay pinagdududahan pa rin ng ilan. Sa isang mundong puno ng bituin, may isang nagniningning na hindi kailanman kukupas. Isang tinig na may lambing, isang ngiti na bumihag sa milyon-milyon, at isang puso na puno ng pagmamahal. Siya si Isabel Granada, ang batang-batang reyna ng pelikulang Pilipino at isa sa pinakamamahal na personalidad sa mundo ng musika at telebisyon. Ito ang kwento ng kanyang buhay, tagumpay, at ang hindi malilimutang pamana na iniwan niya sa ating lahat. Isinilang noong March 9, 1976 at pumanaw noong November 4, 2017. Si Isabela Villarama Granada ay isang Pilipinong artista at mga awit na lumaki sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at pangarap. Mula pa pagkabata, kitang-kita na ang kanyang talento hindi lamang sa pag-arte, kundi pati sa pagkanta. Ang kanyang ina, si Mama Guapa, ang unang nakakita ng kanyang kinang, kaya't hindi katakatakang itunulak siya sa mundo ng entertainment. Si Isabel Granada ay ipinanganak sa Pilipinas, ngunit lumaki sa Spain. Siya ay anak ni Isabel Villarama, isang Spanish homemaker, at Humberto Ortiz Granada, isang Filipino chief marine engineer na pumanaw noong 1995. Nag-aral si Isabel sa Philippine Air Transport and Training Services College, kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa Aeronautical Engineering noong 2001 at nakuha din ang kanyang pribadong pilot license. Nagsilbi siya bilang isang airwoman second class sa Philippine Air Force sa loob ng 2 taon. Bago magsimula ang karera sa pag-arte, si Isabel ay nauna munang namayagpag bilang isang commercial model noong siya ay bumalik sa Pilipinas. Taong 1980s nang sumabog ang kanyang pangalan sa industriya. Sa tulong ni Herman Moreno, nakilala si Isabel bilang isa sa mga pangunahing bituin ng That's Entertainment. Nagsimula ang karera niya matapos mag-audition para sa That's Entertainment noong 1986, kung saan naging miyembro siya ng Tuesday Group. Inilabas ni Isabel ang kanyang self-titled debut album sa ilalim ng Dipro Records noong 1990 na may mga kanta tulad ng Crush na Crush, Classmate, Dear Classmate, at My Inspiration. Noong 1998, inilabas naman niya ang album na Out Here on My Own, at noong 2000 ay inilabas niya ang In the Mood for Love. Ang kanyang matamis na boses at kaakit-akit na personalidad ay nagbigay daan sa kanyang matagumpay na karera sa pelikula, kung saan siya ay naging leading lady ng ilang sikat na aktor sa panahong iyon, kabilang sina Jano Gibbs, Jo Marie Iliana, at Ian Veneracion. Sa katunayan, si Isabel ay naging isa din sa mga Regal Babies, kasama ang iba pang naglalakihang mga bituin sa iba't ibang henerasyon.
Siya ay bahagi ng cast ng pelikulang Likaya ang Itawag Mo Sa Akin na pinagbidahan ni Rosana Roses at binigyan ng FAMAS Award para sa Best Supporting Actress noong 1998 para sa kanyang papel sa naturang pelikula. Matapos maging bahagi ng cast ng serye ng GMA na Ikaw Sana, si Isabel ay naging isa naman sa mga bigating cast ng drama series sa ABS-CBN na may pamagat na Sa Puso Ko Iingatan Ka, kung saan ay nakasama niya ang mga bida na sina Judy Ann Santos at Piolo Pascual. Pero higit pa sa kanyang kagandahan, hinangaan siya dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa kanyang sining. Matapos ang sunod-sunod na mga proyekto sa telebisyon at pelikula, si Isabel ay napahinga sa showbiz mula 2004 hanggang 2006 matapos ipanganak ang kanyang anak na lalaki. Subalit matapos nito ay ipinagpatuloy niya muli ang kanyang acting career noong 2007 sa kanyang pagbabalik sa GMA Network sa pamamagitan ng Cine Novela Presents Pasan Ko Ang Daigdig at Zaido, Pulis Pangkalawakan. Ginampanan din ni Isabel ang role bilang si Elena Valderrama sa remake ng Kaputol ng Isang Awit noong 2008 kasama ang kanyang co-stars na sina Glyza De Castro at Lovie Poe na ipinalabas sa GMA Network. Lumabas din siya sa romantic comedy drama na Philippine remake na La Lola. Noon namang 2009, isa siya sa mga guest star sa Philippine adaptation ng Zorro. Sa kanyang mga huling taon noong 2013, sumali siya sa Bida Kapamilya Celebrity Round ng It's Showtime kasama ang kanyang mga kapamilya at muli siyang gumanap sa serye ng ABS-CBN na Got to Believe bilang Tessa Zaragoza kasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla bukod pa sa iba. Samantala, noong 2017, ginampanan naman ni Isabel ang mapanghamong papel ni Jessica sa Wish Ko Lang bilang isang babaeng nakapagbalat kayo bilang isang lalaking karpentero para lamang mapakain ang kanyang mga anak. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi naging madali ang kanyang buhay. Sa larangan ng pag-ibig, nakaranas siya ng matamis na tagumpay at mapait na pagsubok. Ang unang kasal ni Isabel ay kay Jeric Ginaski Aguas, isang konsehal sa Pampanga noong 2002. Sa huli ay naghiwalay sila pagkatapos ng 12 taon, ngunit ang kanilang relasyon ay nagbunga ng isang anak na lalaki, si Hubert Thomas Jericho Granada Aguas. At noong 2015, pinakasalan niya si Arnel Coley at naging madrasta sa kanyang mga anak na babae na si Sarah, isang batang modelo, at si Abby Coley. Ngunit tila hindi natatapos ang pagsubok sa buhay ng magandang aktres. Noong 2006, si Isabel ay sumailalim sa oophorectomy ng kanyang kanang ovaryo pagkatapos magkaroon ng cyst at sinundan muli ng isa pang kalbaryo dahil kinailangan niyang sumailalim muli sa operasyon noong 2008 matapos tumubo ang 2 cyst sa kanyang kaliwang ovaryo na aksidenteng natuklasan sa panahon ng pagtanggal ng isang benign tumor sa kanyang matres. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ni Isabel ang isang pusong matibay, isang inang mapagmahal, isang kaibigang mapagkakatiwalaan, at isang kapamilyang maaasahan. Hindi lang siya isang bituin, isa siyang tunay na inspirasyon. Subalit ang isang ningning ay hindi panghabang buhay. Noong October 2017, habang nasa isang event sa Doha, Qatar, isang hindi inaasahang trahedya ang yumanig sa buhay ni Isabel Granada at sa buong industriya. October 2017, masigla pa si Isabel Granada. Kasama ang kanyang asawang si Arnel Coley, lumipad sila patungong Doha, Qatar upang dumalo sa Philippine Trade and Tourism Conference bilang special guest.
Sa oras na iyon, aktibo siyang nakikisalamuha sa mga overseas Filipino workers, kumakanta at nakikilaho sa mga aktibidad ng komunidad. Sa mga larawan at video mula sa event, makikitang masigla, masiyahin at puno ng buhay si Isabel. Hanggang sa dumating ang araw na gumimbal sa lahat. October 25, 2017. Isang araw matapos ang kanyang public appearances. Bigla siyang bumagsak sa loob ng event venue sa isang meet and greet session kasama ang kanyang mga tagahanga sa Doha, Qatar. Agad siyang dinala sa ospital kung saan siya na-comatose. Siya ay isinugod sa Heart Hospital ng Hamad Medical Corporation at kalaunan ay inilipat sa Hamad General Hospital. Ayon sa mga doktor, siya ay nagkaroon ng brain hemorrhage at aneurysm na nakaapekto sa kanyang puso na naging dahilan kaya siya nagkaroon din ng 6 na cardiac arrest. At noong October 27, 2017, idiniklara ng brain dead ang mahusay na singer-actress. Habang siya ay nasa ICU, libu-libong mensahe ng panalangin at pag-asa ang bumuhos mula sa mga tagahanga at kapwa-artista. Habang nagbabantay ang kanyang pamilya at mga kaibigan, walang ibang dasal kundi ang kanyang paggaling. Ngunit noong November 4, 2017, matapos ang mahigit 1 linggong pagkakoma, tuluyan nang namaalam si Isabel Granada sa edad na 41. Isang bituing nawala, ngunit nag-iwan ng walang kapantay na alaala. Ang kanyang mga labi ay inilatag sa estado noong November 10 to 11 sa Santuario de San Jose sa East Green Hills, Mandaluyong at nakremate noong November 12, 2017. Matapos ang kanyang hindi inaasahang pagpanaw, ay itinawad kay Isabel Granada ang isang bituin sa Eastwood City Walk of Fame noong November 21, 2017. Noong namang December 2017, tinampanan ng aktres na si Kim Rodriguez ang buhay ni Isabel Granada at ang aktor naman na si Benjamin Alves bilang kanyang asawa na si Arnel Coley para sa kanilang love story sa drama anthology ng GMA Network na Wagas. Subalit mas lalo pang naging makahulugan ang kanyang huling sandali na mabunyag ang kanyang mga pahiwati na tila may kabatiran siya sa maaring mangyari. Ilang linggo bago ang kanyang pagpanaw, ibinahagi niya sa media at social media ang ilang mensahe na ngayon ay tila prophetic. Sa isang panayam, ibinahagi ni Isabel na may mga pagkakataong pakiramdam niya ay parang may kulang, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Anya, natuto na siyang mas maging malapit sa Diyos at maging mapagpasalamat sa bawat araw. Isang araw naman, bago siya bigla ang nag-collapse at nakoma, si Isabel ay nag-post sa kanyang FB account na parang may premonition na siya. Ayon sa FB post ni Isabel Granada noong October 24, 2017, nakasulat, "As you turn your attention to Christ Jesus, feel the light of His presence shining upon you. Open your mind and heart to receive His heavenly smile of approval. Let His gold-tinged love wash over you and soak into the depths of your being. As you are increasingly filled with His being, you experience joyous union with Him. He suffuses your soul with joy in His presence. At His right hand, there are pleasures forevermore." John 17:20-21 and Psalm 16:11. Blissful Tuesday at may kasamang smiley. Para sa marami, hindi lang ito isang simpleng mensahe. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, si Isabel ay naging mas introspective at madalas magtanong tungkol sa kahulugan ng buhay at ng kamatayan.
Sa isa pang FB Live video, binanggit niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at ng pag-iiwan ng mabuting pangalan. Para sa marami, tila ito'y hudyat ng kanyang nalalapit na pamamaalam. Sa mga huling linggo niya, bago bumiyahe sa Doha, Qatar, sinabi raw niya sa isang kaibigan na gusto ko sanang mamahinga muna. Parang kailangan ko ng break. Hindi ko lang alam kung saan. Ayon daw kay Isabel. Ayon pa sa kanyang asawang si Arnel Coley, habang sila ni Isabel ay nasa lamay ng isang kaibigan nila sa Australia noon, sinabi ng aktres na gusto niyang makremate ang kanyang mga labi, ngunit nasa ina pa rin daw ng aktres ang desisyon. Isang nakahagulat na bahagi ng kanyang panayam ay nang sabihin niyang, kapag dumating ang panahon na ako'y mawala, gusto kong maalala bilang isang taong nagmahal, nagbigay at hindi naging hadlang sa liwanag ng iba. Marami sa kanyang mga tagahanga at kaibigan ang nagbalik tanaw sa mga salitang ito. Tila ba may premonition siya sa kanyang nalalapit na pamamaalam. Ang mga pahayag na ito ay lalong nagbigay lalim sa kanyang biglaang pagkawala. Isang paalala na sa kabila ng kasikatan, si Isabel ay nananatiling makatao, may damdaming malalim at may pusong handang tanggapin ang lahat ng liko ng tadhana. Sa likod ng mga ngiti at tagumpay, marahil ay may nararamdaman ng tahimik na mensahe ang kanyang puso. Isang tahimik na paghahanda. Para sa kanyang mga tagahanga at mahal sa buhay, ang mga ito ay hindi lamang coincidence. Isa itong paalala ng lalim ng kanyang damdamin at ng isang kaluluwang tila handa nang tanggapin ang kung anuman ang itinakdang wakas. Sa likod ng kanyang biglaang pagpanaw, may mga haka-haka at espekulasyon na nagsimulang umusbong sa publiko. Ang ilan ay nagtatanong, paano nangyaring isang masiglang artista, walang masyadong iniindang sakit, ay bigla ang bumagsak at nalugutan ng hininga? May mga nagsabi na maaring may external factors na hindi naimbestigahan. Ang kanyang pagpanaw sa ibang bansa ay lalo pang nagbigay daan sa mga tanong. Sapat ba ang medikal na atensyon na ibinigay? May mga netizens na tumutok sa posibilidad ng foul play, lalo na't ilang linggo bago ang kanyang biyahe, tila may nararamdaman na siyang kakaiba ayon sa ilang malalapit sa kanya. Ang iba naman ay nag-ugat sa esoterikong paniniwala na si Isabel ay may third eye at marunong umintindi ng mga senyales mula sa kabilang buhay. Ang kanyang mga sinabing tila hula sa sarili ay naging basehan ng ilan upang magtanong, may mas malalim ba itong kahulugan? Subalit sa kabila ng mga teorya, nananatiling tahimik ang kanyang pamilya, piniling respetuhin ang kanyang alaala sa halip na bigyang pansin ang mga haka-haka. Para sa kanila, sapat nang maalala si Isabel bilang isang babaeng nagbigay liwanag at pagmamahal, hindi bilang isang biktima ng kontrobersiya. Ngunit sa mata ng ilang nananatiling palaisipan ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw, ilang detalye ang tila hindi malinaw. Bakit tila walang paunang senyales? Bakit hindi agad na ipaalam ang kumpletong resulta ng autopsy sa publiko? Sa isang medical report na inilabas ng ospital sa Qatar, nakasaad ang aneurysm at multiple cardiac arrests bilang sanhi ng kanyang koma. Ngunit ang ilang eksperto ay nagsasabing bihira itong mangyari sa isang taong physically fit gaya ni Isabel, lalo na't walang history ng hypertension o malalang karamdaman. May ilang nagsabing maaring dulot ito ng sobrang pagod, pagbabago ng klima,
o hindi angkop na medical na tugon sa simula pa lamang. Ang iba naman ay nagtuturo sa posibilidad ng delayed response sa first aid na kung naging maagap sana, maaring nailigtas pa ang aktres. Ang mga tanong ay nananatiling bukas, walang malinaw na kasagutan, at marahil ay hindi na rin ito malalaman pa. Ngunit sa likod ng misteryo ay ang katotohanang isa na namang mahalagang buhay ang nawala. Isang paalala sa kahinaan ng tao, gaano man siya kakilala, kasikat o kamahal. Ang pagkawala ni Isabel Granada ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ng marami. Subalit kahit wala na siya, nananatiling buhay ang kanyang musika, kanyang pelikula, at higit sa lahat, ang kanyang mabuting puso. Siya ang patunay na ang isang tunay na artista ay hindi lamang nasusukat sa kanyang ganda o talento, kundi sa pagmamahal na kanyang ibinigay sa mundo. Sa bawat awitin niyang iniwan, sa bawat ngiti niyang isinaboy sa mundo, at sa bawat pusong kanyang nahipo, doon siya mananatili. Hindi mamamatay ang alaalang iniwan ni Isabel Granada. Sa bawat sumisikat na bituin sa langit, isa roon ang kanyang ningning, kumikislap magpakailanman.